talking about water lang naman, di ba malabnaw naman yung tubig. So, ang iisipin natin is mabilis siyang matransfer. Kaya lang, it varies depending on the particle size ng lupa. Like, for example, halimbawa, ang media mo ay gravel and sand, yung water, mas mabilis siyang umagos or mag-transfer. Pero kung ang lupa mo ay more on clayey, it will take time bago mag-seep in. Okay. So a higher hydraulic conductivity means a material is more permeable and allows water to flow through it more easily. Yeah, tingnan niyo yung mga filters. 'Di ba yung mga commercially available na filters, more on porous material siya, like sand and gravel meron. Yung iba naman charcoal yung ginagamit sa filter kasi mas mabilis yung pag-flow ng tubig. Okay? Ano naman ang importance nito sa civil engineering? It is necessary for estimating the quantity of underground seepage under various hydraulic conditions, especially ngayon na uso or hindi uso no? In most areas lang naman talaga, kahit saang bansa or kahit saang lugar, ngayon, nagbabaha, no? Kumbaga, depende ito sa absorption capacity ng lupa. At saka yung mga dati na open lot or open spaces ay na-occupy na kadalasan ngayon ng mga kabahayan o di kaya ay paved na, sementado na yung lupa. Kaya wala nang room para mag-absorb yung soil. Kaya nga, ini-encourage yung mga permeable pavements like sa mga parking space, sa mga walkway, sidewalks. Mas better kung permeable yung pavement para sumisingaw pa rin. Tsaka, di ba pag sementado, mas mainit na. Mainit, no? Now, meron tayo dito ang tinatawag na Bernoulli's equation. Tingin ko ay na-encounter nyo na ito sa either fluid mechanics, no? Fluid mechanics yata ito. So, the head is equivalent to the pressure head plus the velocity plus the elevation head. Minsan, inuumit yung velocity head. Ang natitira na lang is the pressure head and yung elevation head. So H stands for the total head, U is the pressure, V is the velocity, G is the acceleration to gravity, and gamma is the unit weight of water. Ito yung isang nating formula. Okay, dito is, ang pinapakita naman dito is yung difference in head, which is equivalent to HA minus HB, or that is also equivalent to the pressure head plus the elevation head, no? Yung nasa previous slide. So, difference ng dalawa. Also, in-introduce din dito yung I, which is the hydraulic gradient. That is the difference in head divided by the length. Length of the specimen yan. And then L is the distance between points A and B. Yan. Kung saan, yun daw yung length of flow over which the loss of head occur. Tapos, di ba pansinin niyo, pag mga river, no, dun sa pinakaibabaw, mas turbulent yung flow ng tubig. Pero as you go deeper, kung mag-dive ka sa ilalim, mas kalmado. So, ganun din dito, class, yung variation of velocity with hydraulic gradient. The zone 3 ay turbulent flow zone. Tapos, sa zone 2 ay transition zone. And sa zone 1 is the laminar flow zone. So, mas tahimik dito sa bottom kaysa sa ibabaw. Okay.
Mas mataas ang velocity sa taas kaysa dito sa ilalim, no? It varies, yung hydraulic gradient. Okay. Next is the discharge velocity, which is the quantity of water flowing in unit time through a unit cross-sectional area of soil at right angles to the direction of flow. And then K is the hydraulic conductivity, also known as the coefficient of permeability. So the equation was based primarily on Darcy's observations about the flow of water through clean sands. Yun yung medium na ginamit. Okay, next. Okay, ito yung cross-section class ng lupa, no? Area of soil specimen, yun yung capital A. Yun namang small a is yung cross-section ng our area, cross-sectional area nung standpipe. Pero yung soil, 'di ba, merong space na na-occupy ng air or merong void spaces. Doon nagfo-flow yung lupa. Kaya kung mas malalaki ang particles, 'di ba, like gravel, mas malalaki yung pores sa in between ng particles. Doon nagfo-flow yung tubig, kaya mas mabilis yung seepage. Okay. So A sub V stands for the area of void in a cross-section, and AS is the area of soil solids in the cross-section. And then, andito rin yung void ratio and porosity. Yung VS natin is the seepage velocity. Ito. Seepage velocity. Okay, factors affecting hydraulic conductivity of soils. One is the fluid viscosity. Kung mas malapot siya, mas matagal siya mag-flow. Parang ikukumpara mo yung yung evaporated milk at saka condensed milk. Yun lang yung principle. Mas malagkit, mas malapot, mas matagal mag-flow. Okay? And then pore size distribution, grain size distribution, the void ratio, the roughness of mineral particles. Kasi pag mas rough, mas may friction, no? Even yung liquid, nagkakaroon din yan ng friction. Degree of saturation. Siyempre, kung mas dry pa yung lupa, mas matagal siyang mag-transfer ng water. Pero kung siya ay saturated na, mabilis na yung flow. Okay? The hydraulic conductivity of unsaturated soil is lower kasi ang tendency ay sisipsipin niya muna yung tubig. I-absorb lang niya, steady lang yan. Parang sponge. I-absorb muna, pag totally na absorb na niya yung tubig, any excess na ipupour mo sa kanya, it will just flow. And increases rapidly with the degree of saturation. Yan. Tingnan ninyo yung table. Ang pinakamabagal mag-transmit ng water ay yung clay. Ang fastest ay yung clean gravel. Okay, another formula. The hydraulic conductivity of a soil is also related to the properties of the fluid flowing through it by the equation. No? Okay, the unit, ang kailangan lang natin, unit weight of water, viscosity of water, and the absolute permeability. Ang absolute permeability is expressed in the units of unit length squared. No? Ayan. So, it could be cm squared, wala. Cm squared, feet squared, or and so forth.
Okay, sa laboratory, meron tayong supposed to be experiment on seepage or permeability. No? We have the constant head test and we have the falling head test. The constant head test is used for coarse-grained soil like sand and gravel. Tapos yung falling head test naman ay used for fine-grained soil. Ganito yung setup sa laboratory. No? So, merong container, tapos yung nasa ibabaw nito is porous na stone at saka yung nasa ilalim. Itong nasa gitna, yan yung lupa. Tapos may continuous supply ng water. And then sa baba naman, may magko-collect ng water. Ito yung magiging Q natin. Yung volume of water collected. A is the area of the cross-section of the soil specimen. Usually, yung container nito ay cylindrical. No? Kaya area ng circle yung sa cross-sectional area ng yung malaki. Big A. And then T is the duration of water collection. Okay, next. Ito yung sa falling head test. Water from a standpipe flows through the soil. The initial head difference, H1 at a time T is equal to 0 is recorded. And water is allowed to flow through the soil specimen such that the final head difference at time T, T2, is H2. Yeah, ang formula dito ng K is, itong nasa bottom, 2.303 small a, area ng standpipe, times the length of the specimen, and then area of the soil specimen, tapos T is the time, log of H1 over H2. Okay. We have a few examples here sa hydraulic conductivity or permeability. Pero almost direct substitution, maliban na lang dun sa medyo naka-inclined yung channel, yun. May trigo kayong i-apply. Okay, dito ay ang given, refer to the constant head permeability test arrangement, calculate the hydraulic conductivity in cm per second using the given values obtained from the laboratory test. So we have L is 30 cm, area ng specimen given, constant head difference, H is also given, and the water collected for a period of 5 minutes is 350 cubic centimeter. Now, ito yung ating formula. K is equal to the volume of water collected times the length divided by the area times the head times the time. Okay, if we will substitute the values in the formula, first we have 350 cm cube na. Ay, ba't doon pumunta? Ito, cm cube. Tapos, multiply natin ng the length of the specimen, 30 cm. Kailangan lang mag-agree ang ating units. Tapos, yung area, 177 square centimeter. And then, yung H natin, 50 cm. And lastly, yung ating time na 5 minutes. Okay. So, depende kung ano yung unit na hinihingi sa problem. Dito naman walang specific, no?
Pero kung gagamitin natin ay per second, edi ko-convert lang natin to ng 60 seconds per minute. Ay, dapat pala ano. Insert ng ito. Tapos dito ko ilagay sa loob. Eh, nangyari? Undo. Ay, ba't nawawala? Okay, next example. Ito yung ano kanina, no? Yung first example. Now, yung hydraulic conductivity is hinihingi in cm per second, kaya nag-convert tayo dito, no? Okay, next ay, ito naman. So, pinapahanap yung hydraulic conductivity of soil in inch per second. Given yung length ng specimen, area ng specimen, area of the standpipe, head difference at a time t, at yung start, at saka after a few minutes or seconds. No? Now, we'll be using this formula. K is equal to 2.33, 2.303, small a times L divided by big A times T log of H1 over H2. 2.303. Tapos, multiply natin ng small a, yun yung area ng standpipe. 0.06 inch square. Lagyan natin ng unit. Eh, ba't doon na pupunta? Tapos, multiply natin ng length,
which is 8 inches. Dito sa ilalim, area ng specimen, 1.6 square inch. Tapos, yung time natin ay 180 seconds. No? Yan. Okay, tapos log of, pwede kaya itong ano, ito, seconds. Ito, base 10 over ang H1 natin ay 20. Tapos ang H2 ay 12. Yan. Puro direct substitution, no? Wala naman tayong binago ditong unit. And this is the answer in inch per second. 7.096 times 10 raised to negative 4. Kaya masyadong mababa yung value, no? Yung isa, negative 3 naman to. Ito ay raised to negative 4. Message. Next example, the hydraulic conductivity of clay soil is given 3 times 10 raised to negative 7 cm per second. Kaya di ba pag umulan, ano, yung lupa, pag nagbungkal ka, kala mo, ano, basang-basa na yung lupa, pero pag binungkal mo, sa ilalim, tuyo. Mabagal siyang mag-transmit ng water. Lalo na kung ano, tag-araw. Kasi, syempre, i-absorb muna niya yung tubig, saka siya pwedeng mag-transmit kung saturated na siya. Okay. Now, the hydraulic conductivity of clay soil is 3 times 10 raised to negative 7 cm per second. The viscosity of water is 25 degrees Celsius is 0.0911 times 10 raised to negative 4 gram second per cm squared. Calculate the absolute permeability of the soil. So, yung K over bar yung hinahanap. Okay. So, dito, yung K na maliit, ito yung 3 times 10 raised to negative 7, no? Yung hydraulic conductivity. So, papalitan natin to ng 3 times 10 raised to negative 7. Ay, ayaw nang mag-1. Insert. Kaya nga. Ang dito, kakopy ko na lang. Okay.
So, the unit weight of water is, ito ay cm per second. Ang pwede natin gamitin is yung 1 gram per cc or 1 gram per cubic centimeter. Cubic cm. Ito ulit. Okay, tapos we have yung viscosity. 0.0911 times 10 raised to negative 4. Yan. This is in grams, gram second per cm squared. Baka maging ano to, para siyang minus, no? Yan lang. Pwedeng gamitin dito. Ayun, ito na lang. And then, second cm squared. And then we have K over bar. Ito yung nakawala. Ano? Ayan. Tapos, calculator na. Calculator na to. And our final answer for the absolute permeability is 2.733 times 10 raised to negative 12 cm squared. Okay, next ay yun namang soil na nakaslant yung seepage. Ito, naka-vertical to, di ba? Vertical. Ito naman yung nakaslant. Kumbaga sa ground na ito, yung kanina ay sa laboratory. Sa laboratory yung setting. Ito, kumbaga sa site na. Okay? Permeable soil layer is underlain by an impervious layer. As shown in the figure with the value of K, 5.3 times 10 raised to negative 5 meter per second for the permeable layer. Calculate the rate of seepage through it in cubic meter per hour per meter if H is equal to 3 meters and alpha is equal to 8 degrees. Now, we have the formula dito. Pero hindi ito kasama sa given, no? Ito yung sasauluhin ninyo. Now, for I is equal to the head loss over length, no? Change in head divided by the length. Now, itong formula na L tangent alpha galing dito sa figure sa baba. No? Kasi, kumbaga, L yung, kung titingnan ninyo dito, ito yun. Ano ba? Okay. Triangle. Paano ko siya mababaliktad? Ganito. Yan. Ito yung triangle na sinasabi ko sa baba. Ito na. Yan. Yan triangle na yan. Yung pinagkunan ng L tangent alpha.
Kasi kumbaga, yung adjacent side, itong mahaba, 'di ba? Ito yung L, no? Tapos, ito yung opposite side ni alpha. Alpha din yung angle nitong triangle nito kasi kamukha siya nito triangle din sa baba. Ayan. Ito. Magkamukha sila nung nasa baba. Ay, hala. Likot, no? Yan. Yung triangle dito. Yan. Magkamukha sila niyan. Ay, sorry. Nagalaw. Yan. Kaya, etong nasa taas, doon nakuha yung value na yung change in head loss is equal to L tangent alpha. Ano galing. And yung ito namang L over cosine alpha dito galing sa given magiging ano kasi to, makukuha nyo tong 3 cosine alpha depende sa nasa given. Etong H kasi is yun yung perpendicular distance dun sa dalawang parallel line na nakaslant. No? Given sa problem, H is equal to 3 meters, tapos yung alpha is equal to 8. Okay? Kaya yung I is simply sine alpha. Sine alpha. Tapos Q is equal to Ki times A. Okay. Ito yung given na value ng K. Tapos yung Q, Ki A, no? Yung formula. So, yung K, tapos yung sine alpha, di ba yung sine alpha is equal to I, nasa taas. Tapos 3 cosine alpha. Ito na yung perpendicular distance. Kasi kinukuha natin yung area ng specimen. Pero 1 unit meter lang yung kukunin natin. Parang sa pag-design ng ng slab, no? Kasi malaki yung lupa eh. So kukuha lang tayo ng parang cross section na 1 meter length or 1 meter width. Okay. So, substituting the values of the given, ito yung K natin. Tapos, sine alpha is sine 8 degrees. Ito yung ating length ng sample. 3 cosine ay height. No? Height 3 cosine 8 degrees. Tapos, ang unit length niya ay 1 meter lang. 1 meter. And then, convert yung cubic meter per hour per meter. Kaya 3,600 second per hour. Minultiply para mag-agree tayo sa hinihingi na unit. Okay? So our Q would be 0.0789 cubic meter per hour per meter. Yun na yung final answer. Kaya ito, it's either kakabisaduhin nyo or be familiar with the figure kung paano nakuha yung value ng I. No? Sine alpha. Head loss over length of the specimen. Okay, next. Okay, dito naman sa case na to, merong standpipe, no? May standpipe. Dito sa nauna, wala. Dito may standpipe. Tapos yung direction ng flow din, parang nasa side din siya. Kaya may tinatawag na observation well eh. Magtutusok ng tube, no? Tapos titingnan yung elevation ng tubig doon. Yun yung gamit. Sabi, find the flow rate in cubic meter per second per meter length
at right angles to the cross-section shown through the permeable soil layer shown. Given H is 8 meters, H1 is 3 meters. Ang daming H, no? May malaki, merong subscript, tapos meron pang small h. Small h is 4 meters, yun yung difference in head. The length is 50 meters. Alpha is 8 and K is 0.08 cm per second. Okay, direction of flow. Okay. So hydraulic gradient H over L over H all over L over cosine alpha, no? Walang binigay na okay, may angle 8 degrees pa rin, no? Q is equal to KIA and is also equal to K times H cosine alpha divided by L times H1 cosine alpha times 1. 1 unit length siya. Okay. Substituting the values, una, yung K natin, 0.08 cm per second. Tapos, dahil ang hinihingi ay cubic meter per second per meter. Kaya kinonvert yung cm into meter. Tapos, yung h natin is the small ay 4 cosine 8. Tapos, ang length na given ay 50 meters. H1 is 3 meters cosine 8 times 1 meter length, no? And ito na yung pinakang sagot. Ang liliit, super liliit ng mga values. Kaya siguro ang gagamitin natin mga 5 decimal places. Kasi pag nag-2 tayo, baka wala na tayong makuha ang value minsan. Okay. Next, ito naman, hydraulic conductivity of sand at a void ratio of 0.5 and 0.02 cm per second. Ang sabi dito, estimate its hydraulic conductivity at a void ratio of typo error progression of 0.65. Okay. So ito yung gagamitin nating formula K1 over K2 is equal to E1 cube divided by 1 plus E1. Tapos sa baba naman, diba parehas na naman sila nung formula. E2 cube over 1 plus E2. Another formula, another way para makuha ang hydraulic conductivity. Dito naman ay hydraulic conductivity of stratified soil. Stratified meaning iba-iba yung layer ng soil. In a stratified soil deposit where the hydraulic conductivity for flow in a given direction changes from layer to layer, an equivalent hydraulic conductivity can be computed to simplify calculations. The following derivations relate to the equivalent hydraulic conductivities for flow in vertical and horizontal directions through multi-layered soils with horizontal stratification. Okay, ang equivalent hydraulic conductivity, horizontal flow in stratified soil. Ito yung formula natin sa ilalim. We have K horizontal would be equal to 1 over H multiplied by K H1 H and so on. So summation siya, no?
summation. Ito na yung pinakang formula natin. Next ay ito naman ay vertical flow. Vertical. Yung kanina is horizontal. Tingnan nyo na lang yung arrow dito, no? Stratified soil, pero hindi magta-travel yung soil from one layer to another. Ang flow niya ay horizontal. Magkakaibang soil, sabay-sabay na nagfo-flow yung tubig sa bawat isa. Yung dito naman sa vertical, yun, magfo-flow yung water from one layer to another. No? One layer to another, yung isa ay passing through each layer at the same time. Okay. Ito naman ang formula for equivalent hydraulic conductivity pag vertical flow, stratified soil. So, H1, H2, H3, no? Tapos yung capital H is the total nung kung ilang layers man yan. Okay, next. Lapit na matapos. Okay. Ito yung example ng layers of soil. Ang pinapahanap is the ratio of equivalent hydraulic conductivity. Given yung different height ng soil layer, we have 2 meters, 3 meters, and 4 meters. Yung kanyang permeability, we have K1, K2, and K3. Now, dito, ito yung ating formula for horizontal flow, ano? Tapos, itong pangalawa, yung formula natin for vertical flow. Para sa horizontal flow, di ba, 1 over H. Yung H natin ay yung summation ng level or height ng each level ng lupa. So, you just add 2, 3, and 4. Dito naman sa yung K, kanya-kanya naman to, no? Times its height nung layer na being considered. So, 10 raised to negative 4 cm per second times 2 meters. Ganun, ito din naman yung pangalawa. 3 meters, 3.2 times 10 raised to negative 2. Tapos yung pangatlong layer, 4.1 times 10 raised to negative 5 times 4. Now, ba't hindi nag-convert? Kasi naman, yung meter niyan, di ba naka-meter naman tong H natin na malaki. Magka-cancel lang. Kaya hindi na nag-convert. Though itong isa ay naka-cm per second. No? Cm per second times meter. Cancel lang dito yung unit. Sige, lagyan ko na lang dito. Halimbawa. Ito ay naka-meter. No? Tapos ito ay naka-meter din naman. Maka-cancel lang siya. Okay. And then we have the value of the hydraulic conductivity for horizontal flow. For vertical flow, ito yung, ang nasa ibabaw naman tong H, total. And then yung sa denominator is the summation of the ratio of the height of the layer divided by its corresponding K. Kailangan lang masaulo tong formula. No? Siguro tatandaan nyo na, pag horizontal,
isang layer lang yung formula, whereas dito ay naka-fraction dito yung H and KV. Ito, naka-multiply, no? Naka-multiply. No, yung permeability, hydraulic conductivity is 7.6495 times 10 raised to -5. And yung ratio na hinihingi, ito no, the ratio of the equivalent hydraulic conductivity, the ratio of the horizontal and the vertical. So, kukunin mo lang yung kanilang ratio, 139.97. Okay? Ganyan pag vertical and horizontal flow. And last one, last example. The last example natin, the figure shows 3 layers of soil in a tube that is 100 mm by 100 mm in cross-section. Water is supplied to maintain a constant head difference at 300 mm across the sample. Find the rate of water supply in cubic meter per hour. The hydraulic conductivities of the soil in the direction of flow through them are as follows. Okay. Given yung hydraulic conductivities, we have soil A, B, and C. A, B, and C. No? Yung ating formula for Q, KIA. No? KIA. You might be wondering bakit vertical. K vertical ang nakalagay. Eh parang horizontal naman yung flow ng water. Barrientos, nandito pa. Barrientos, nandito. Yes po, ma'am. Present po. Bakit ang ginamit yung yung vertical, naka-indicate dito, K vertical? Eh, parang pag titingnan natin yung figure ay pa-horizontal naman yung flow ng tubig. Any idea? Wala po akong idea, ma'am. Anybody? Okay, balikan natin yung kanina, no? Ito yung horizontal. Ito yung horizontal. Tingnan niyo yung flow ng tubig. Bawat layer, maraming layers, no? Pero yung flow ng tubig per layer. Hindi from one layer to another. Diba? Kuha? Per layer yung flow yung arrow natin dito, maraming arrow na pa-horizontal yung direction ng arrow. Ibig sabihin, yung tubig magpapas sa bawat layer pa-horizontal. Hindi pa ganito, no? Teka lang. Diba ang pa-vertical? Pa-vertical, no? It's either dito yung direction. Then, patabain natin. Ito yung direction ng flow pag vertical. From one layer to another. Di ba yung mga bukal, pataas yung tubig, halimbawa, o di kaya naman pababa. Etong sa case sa hydraulic conductivity na to, ang sinasabi is horizontal.
Kasi yung araw natin ay pag ganito yung direction. So, yung tubig, magpapass dito. Tubig, pass din dyan. Magpapass dito, magpapass dito. So, bawat layer nagpapass through yung lupa, pero pa-horizontal yung direction. Hindi from one layer to the next. Hindi pa ganito, no? Pa-horizontal. Tingnan nyo naman yung sa vertical. Saan dito? Yan, vertical. Yung tubig ay, ang direction ng araw natin ay pataas. Ito. Ganyan. Yan. Ito yung direction niya, di ba? Pag ganyan. So, ibig sabihin, from yung sa bottom, aangat, aangat, aangat. Di ba? Yung lupa. I mean, yung water. Pa-vertical yung flow ng tubig at magpa-pass through siya from one layer to another. Dun sa last example, tingnan nyo yung pagkakasunod-sunod ng lupa. Ito ay naka-horizontal yung layer, kaya lang, pag nag-flow ang tubig, ganito yung flow. Di similar siya sa vertical na flow ng tubig na yung hydraulic conductivity ay similar to vertical. Hindi natin pwedeng gawing horizontal. Kasi kung horizontal yan, dapat kanya-kanya. Ganyan, oh. Isang dito, tapos per layer sa dito, sa dito. Ganyan. Ganyan ang pa-horizontal per layer. Since ang direction ay the water will pass through from one layer to another. Pag ganito siya. Pag ganyan direction. Kaya yun yung formula na ginamit. KV. No? Kaya ito yung i-apply natin yung formula. Yung sa taas, di ba yung capital H. Tapos sa bottom is yung thickness ng lupa divided by yung corresponding K in cm per second. So, direct substitution, pero kailangan intindihin yung figure kasi hindi pag tingin mo, horizontal to. Kaya lang yun pala, iba yung flow ng tubig. No? Okay. Kaya ang makukuha natin dito ay hydraulic conductivity ng subvertical. Tapos, saka mo palang makukuha yung QIA. No? So, KIA. So, 300 ang cross, constant head difference, 300, tas yung 450, yun yung total length ng lupa, no? Tapos ito yung cross-section ng tube, cross-sectional area. 100 by, naka-cm kasi to, no? So, 10 mm by 10 mm, 10 cm by 10 cm. And then you convert 3,600 second per hour. The final answer is 291.01 cubic centimeter per hour. Ilang centimeter, ilang inches to? 291.01 divided by 2.54. Raised to 3. 17.76. Okay. So, yan yung mga
examples for hydraulic conductivity or seepage. Next meeting, ano tayo? Seat work on hydraulic conductivity. So the PowerPoint presentation has been sent to the GC, no? Meron na kayong kopya, tama ba? Okay. 109 pa lang pala, no? Hahanap ako ng seat work ninyo para yun yung gagawin. Papasa na lang next meeting. Siguro pang midterms. Ano ba na-cover natin ngayong ano? Wait lang ha. Kasi ang natitira pa natin ng for finals ay vertical stresses at saka soil exploration na lang. Ngayong midterm, ang na-cover natin ay liquid limit, plastic limit, mga Atterberg limits, no? Tapos soil classification at saka compaction. Ay, meron pa pala kayong ano, no? Dami. Dami daw. Meron pa pala kayong ano dito, seat work dito sa compaction. Nasubmit na nga ba yun? Di pa? Uy, nabutan tayo ng ano. Nabutan tayo ng online. Pag pinapasa ko naman sa Moodle, ang hirap mag-download. Alam mo, 50, i-download ko lahat yun. Kaya, sa compaction, problema. Sige, enroll ko na lang kayo sa Moodle lahat. Papapasa ko na lang sa sa Moodle. G-Drive, di nagkakitahan kayo ng nagkakitahan kayo ng submission. Hindi ba? We. Teka. Re-restrict, sure kayo? Pwede ba yun? Re-restrict. Talaga. Sige. Kasi mas madaling pag doon, pwede kong hindi i-download. I-view ko lang. Kita ko na. Pag sa Moodle, less storage. Kaya nga, i-download ko kasi pag Pero kailangan i-send nyo pa rin yung ipapasa nyo pa rin yung hard copy niyan ha, pag nagkita-kita tayo. Nga, gagawa ako. Sa Drive. Yeah. Teka. Doon tayo sa lecture. Ano yun? Kanya-kanyang tawag dito? Folder? Or, alimbawa, magbibigay ako ng folder, tapos ma-access nyo. Tapos, i-restrict nyo lang yung submission nyo. Ganun ba yun? Sige nga, subukan. New tab. Pwede ko na pala ipasubmit yung sa yung sa compaction ngayon. Magkuquiz pa naman tayo dun. Nabutan na tayo ng online lectures.
Geotech. Tapos, sige, gawa na lang ako ng new folder. Create. Tapos, sa loob. Okay. Online submission. Tapos, new folder. Yan, 4A. Tapos, new folder 4B. And then, rename 4B. New folder. Lalagay ko dito. Compaction. Patry nga akong ano. Ito. Patry nga ako na-access nito. Bisina. People need access to compaction. Allow ay hindi, wait lang. Cancel. Dapat pala ay wait. Dapat dun sa ano, baka kasi magpa-submit pa ako ng isa. Sa 4B ko kayo bibigyan ng ano, access. Wait. And then submission 4B. Dito pala. Share. Anyone with the link. Editor. Copy link. Yan. Ayan. Under nung yan, may compaction dito. Pakitry nga class ko na access. Doon check. Paki-check ko na access niyo yung drive. Hindi. Bakit? Nga, 4B.
Submissions. Ito yung ginawan ko eh. Share. Oh, ay restricted. Ano ba yan? University of Perpetual Hub System. Editor. Ayan, pakicheck nga ulit. Okay. Na-open na. Siya. Sige. Submit yung yung activity sa compaction. Tapos next meeting, sit work tayo sa hydraulic conductivity. Okay? Ma'am, Yes po. i-upload ko pa po ba yung akin? Naipasa ko na po dun sa kabilang section po yung Sa bilang section na? Ay, di Apo. naiuwi ko na yon. Pero i-upload mo na rin. Sige po, ma'am. May picture naman po ako. Thank you po. Okay, restrict nyo na lang, no? Okay, thank you. Pasahan ng compaction today. Hello, ma'am. Yes po. Ma'am, bali po sa Friday, ano po yung gagawin natin? Friday ay sit work ng hydraulic conductivity. Okay. Pwede lang ko kung kapag ready ako nung isang lecture sa vertical stresses in soil. Siguro na lang, yung coverage natin ng midterm would be until compaction. Tapos yung hydraulic conductivity, vertical stresses ng soil, at saka yung soil exploration will be covered sa finals na yun. Okay po. So, if there's a chance po ba na gawing hanggang Friday yung pasahan nito cell compaction, okay lang po ba yun? Sige. Kahit hanggang Friday. Thank you po, ma'am. Hindi nyo ginagawa. Bago tayo mag-end, paki-open ang camera. Mag-screenshot lang ako. Ba't ako nakaganito? Ba't wala yung ako? Escape. Nakapresent pa pala ako kaya. Stop sharing. Balik. Ma'am, si Vicina, naka-uniform pa. Di +5. Ay naku, Vicina, umayos ka. Upo! Nainit. Si Fardo nasa outer space. Sa kanya-kanya itong mga konti na lang matatapos ng ang semester. Nakakaraos din. Ko po, ano ba naman itong buhay na ito? Teka lang, wala ako sa picture. Masara ang camera ko pala. Ito. Ay, ulit.
Ulit-ulit. Nasaan na? Yan. One, two, three. Dati nung nakaraan, pinag-isa na lang, no? Yung kay Sir Alex, nag-usap. Gusto niyo po ba yung ganun, ma'am? Pwede para isang discussion. Yung isang oras kalahati, pwede na namin gamitin yun sa checking ng paper. Sa Friday, ma'am. At sa mga Sabay. susunod. Hindi, mag-state work naman ako sa Friday. Oh. Bahala na. Sige, bye-bye. Thank you. Tia. Bye-bye po. Thank you po. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye-bye. Thank you po, ma'am.